tawagin nyo na lang pong maestra. Meron po ako ibabahagi sa inyo ng mga lesson na natutunan ko sa 2025. Wala tong script dahil biglaan lang tong papasok sa utak ko. Kaya hindi ko alam kung ilang lesson yung natutunan ko ngayong 2025. Kasi di ba may iba, may 10 ako natutunan na lesson, may 5 ako lesson. Siguro randomly number, tsaka tayo magbilang kapag nag-start na tayo. Okay, start na tayo. Unang natutunan ko sa year 2025, nung pumasok yung 2025, dapat siguro natutunan ko, hindi ka dapat lahat tatanggapin mo. Ano ibig sabihin lahat tatanggapin mo? Lahat ng opportunity tatanggapin mo. Hindi dapat pala lahat. Lalo na kapag usapang pera. What? Oo. Dapat aaralin mo rin siya. Hindi porket may opportunity nag-alok sa'yo, dapat tatanggapin mo hindi. Oh no! Dapat pag-aralan mo talaga mabuti. Yeah! Hindi yung padalos-dalos ka. Kasi mahirap. Lalo na kung ang magsasuffer, yung peace of mind mo, tsaka yung kapayapaan mo. Tinagalog ko lang. So ayun, yun yung unang lesson na natutunan ko. So hindi lahat ng perang mag-aalok sa'yo is magandang benepisyo ang kapalit. Minsan yung peace of mind mo yung kapalit eh. Mas okay na humindi kaysa namang umuo ka pero ang kapalit sa'yo peace of mind mo. Yes. Okay, next! Yung pangalawang lesson na natutunan ko sa 2025, magkaroon ng boundaries. Oo. Ano ba yung boundaries? Alam mo yung pag nag-basketball ka? De, joke lang. Yung ano kasi yon, yung hindi ko siya mamaliwanag. Pero yung pagkakaintindi ko sa boundaries is, halimbawa, may mag-aya sa'yo. Tara, shot tayo. Magparuto ka ulit mag-no. Oo, mag-no ka. Magkaroon ka ulit ng boundaries na you have my own time, you have your own time. Kailangan mo ng space kasi meron kang business eh. Hindi lahat oo ka. Hindi kasi dati ang mindset ko, ay sasama ako sa mga to. Kasi para meron akong pakisama tapos What? ang eksena ay pag naging kaibigan ko tong mga to is pupunta rin sila sa salon ko, pakisamahan din nila ako. Hindi pala ganon. So, minsan, ang magtitiwala pa sa'yo, ibang tao, ibang hindi mo kakilala. Oo. Yun yung natutunan ko. Pag may nag-aya sa'yo, pag alam mo namang hindi ka talaga pwede, huwag mo nang ipilit kasi nga, meron kang own business. Yes. So, lesson number 3 na tayo. Natutunan ko is, kailangan marunong ka mag-manage ng oras mo. Yes! Dati ginagawa ko na to nung nag-aaral ako nung college. Sobrang time management ako. Kahit ultimo yung pagligo ko may oras, pagkain ko may oras. So, ayun yung nawala. Masyado ako na-overwhelmed na nangyari sa buhay ko dahil nga yung matagal ko ng pangarap na ito, na nagkaroon ako ng sariling pwesto ng salon, nangyari siya. So, nung nagkaroon ako ng salon, nawala na sa akin yung time management ko. Parang naboboring ako pag wala akong ginagawa. Kasi yung wala akong ginawa, kundi wala. Di ba? Hindi ko siya na-manage. Na dapat, bawat oras, may gagawin ka. Yun yung ginagawa ko noon. Na natutunan ko na maging consistent pa rin dun sa dati kong ginagawa na ibabalik ko ngayong 2026. Yes. Okay. So, yung lesson number 4 naman natin. Ano ba? Siguro, ang natutunan ko sa year 2025 na ipapasok natin sa lesson number 4 is pagdating naman sa customer. Kailangan din, alam mo yung policy mo at sasabihin mo yon sa mga customer mo. Kasi minsan may mga pumapasok dito na gusto nila yung ganitong hairstyle, gusto nila ganito yung kulay, gusto nila ganito yung result. Which is, alam mo naman sa sarili mo na hindi siya ma-achieve. Hindi, alam mo as a salon owner or stylist, hindi siya ma-achieve. Na dapat sasabihin mo sa kanya na hindi po to kaya. Kasi anong nangyayari, mapapa-oo ka na lang, tapos pag naging nandun na yung result, malulungkot si client. Kasi nga, hindi mo siya
sinabihan na, ay, hindi kasi pwede. Dapat nung una pa lang sinabihan mo na pala. Communication is the key. Yun, kailangan mas maingat tayo sa mga expectations nila ngayong 2026. O, bakit ko ba oo ng oo? Siguro kasi may iba akong iniisip, hindi ako nakapokus sa kanila. Parang nakapokus ako dun sa mga problema ko hindi. No, which is dapat ang nakapokus tayo, yung dapat talaga na problema ng customer. Okay, yun yung natutunan ko. So, lesson number 5, siguro kahit 10 lesson ng 2025. Lesson number 5 natutunan ko is, hindi lahat ng taong nakapaligid sa'yo ay totoo sa'yo. Yes. Oo, hindi lahat. Kasi akala ko lahat, pagka naging totoo ka, magiging totoo din sila sa'yo. Paano totoo? Yung nararamdaman mo, yung pinapakita mo, yung tinatrato mo, akala mo pala totoo. At the end of the day, iiwanan ka lang din pala. So, kailangan magtira tayo sa sarili natin. So, natutunan ko doon na magkaroon ako ng barrier ng between, may iba akong may iba akong linya. Hindi tayo magka-linya, parang ganon. Kung ano lang yung gusto mong malaman sa akin, ito. Pero hindi pwede pala lahat ibigay mo. At saka kailangan may usapan kayo doon. Yun, masyadong malalim, di ba? So, next ko, nagagawin sa 2026, mas magiging matalas. Yay! So, lesson number 6 na po tayo. Ano ba sa 6? Siguro natutunan ko, huwag masyadong matakot. Paano matakot? Huwag masyadong matakot sa mga akala mong problema. Kasi nakaabot na nga tayo sa 2026 eh. Minsan, pag natatakot ka, nanginginig ka, natatakot ka, hindi ka na nakakagalaw, na dapat gagalaw ka. Oo, paano gagalaw? Parang mag-move ka pa rin. Parang sasayaw ka pa rin. Joke lang. Hindi, I mean, minsan kasi pag natatakot tayo, nag-stuck tayo sa isang lugar, and then, parang ayaw mo nang kumilos. Na which is, hindi naman pala gano'n. So, may mga pangyayari talaga sa buhay natin na sinusubok lang tayo kung hanggang saan tayo. Pero, may kaya pala tayong ibuga. At the same time, lahat pala ng mga problema natin ay lilipas lang din. Di ba? Yun yung tutunan natin. So, sa 2026, huwag masyadong matakot, mas lalong kumalma. Okay. So, lesson number 7, ayan. Ito talaga ang pinakamatindi sa lahat is kailangan alagaan ang sarili. Oo, maraming beses ako nagkasakit ng year 2025 dahil sobrang stress talaga. At the same time, sinagad ko rin yung hindi naman sobrang pagod, yung isip. Masyado ako nag-isip. At the same time, nagpakapagod, nagpakagutom, nagpakalipas ng gutom, at kung ano-ano pa na dapat sa year 2026, mas aalagaan natin ang sarili natin. Opo, mas magiging maayos ang tulog, kain, at kung ano. Ano ba, bakit parang may mga lumok-lumok dito, di ba? So, next! Year 2026 ng lesson na natutunan ko. Ay, teka, parang nawala ako sa script. Hindi, wala nga pala kasi ako ng script. Teka lang, ano ba? Lesson number 8 na pala. Okay. Lesson number 8 na natutunan ko sa year 2025. Mas maging malapit kay God. Yes, oo. Siguro tinatapik nga rin niya ako. Maestra, nakakalimutan mo naman ako. Teka lang, pumunta ka naman sa akin. Dalawin mo naman ako. Yun yung mga parang masyado ako naging busy-busyhan. Yan. Kay Boss Uno, mahal na mahal ko yan. Masyado ako naging busy-busy yan dito sa salon, sa mga Bakit ba salon ka ng salon? Di ba, ang nagbigay sa'yo yan si Lord, si God. Di ba? Oo nga, masyado akong nagmamadali. Oo. Masyado akong nagmadali sa mga goals ko na ang magbibigay talaga nun, si God, ng result ko. Yun, mas natutunan ko na dapat laging mas malapit sa Kanya. Kaya bukas pupunta tayo, magsisimba tayo bukas sa pagpapasalamat sa bagong taon na binigay sa atin. So, lesson number 10! Ito na. 10. Natutunan ko na mas mahalin ko ang sarili ko.
Oo, kasi masyado ako mapagbigay kasi ako eh. Lalo na sa mga taong malapit sa buhay ko. Sa pamilya ko, buong career ko, iniisip ko yung pamilya ko. Kung ano ang magandang future na may bibigay ko. Na hindi pa nga mangyayari yun eh. Dapat mag-focus ka sa ngayon. Na alagaan mo yung sarili mo. Ngayong 2026, yun yung gagawin natin. Aalagaan natin yung sarili natin. Mas pangangalagaan natin ang sarili natin. Para mas may maibigay tayo sa mga taong mahal natin. So, ayun lang naman yung mga natutunan ko sa year 2025. At ngayong 2026, mas magiging matalas na tayo. Oo. Maraming salamat dahil hanggang dito na lang. Kasi masyado nang mahaba. So maraming salamat dahil tinapos niyo tong video na ito. I hope na may natutunan din kayo. At ikaw, anong naging lesson mo sa year 2025? Happy New Year!